Gawa ni Teacher Jenna de la Rama. Content focus, may mga lugar sa ating pamayanan na nagbibigay serbisyo para sa ating kaligtasan. Mensahe, may mga ahensya sa pamayanan at mga paraan na makakatulong sa pag-iwas at pagligtas sa sarili sa oras ng sunog. Ano ang sunog? Ang sunog ay malawakang paglagablab o pananalasa ng apoy. Ano ang maaaring mangyari kapag lumaki ang sunog? Maaari nitong masunog ang inyong buong bahay, pati na rin ang mga gamit ninyo, o di kaya naman ay kasama ding masunog ang inyong mga mahal sa buhay. Sino ang mga makakatulong sa atin sa oras na may sunog? Saan sila makikita? Fireman o bombero, sila ay eksperto na tumutulong sa mga taong nasusunugan ng bahay. Ito ang kanilang fire station na kung saan nandito ang kanilang kagamitan at ang kanilang sasakyan o fire truck. Ano ang maaaring gawin ng bombero para mailigtas tayo sa sunog? Sila ay may dalang malaking hose at may madaming tubig na lumalabas dito para mapatay ang sunog. May palakol ding silang dala pangwasak ng pintuan para mailigtas pa ang mga tao sa bahay na nasusunog. Mayroon din silang mahabang hagdan upang mailigtas pa ang ilang mga tao sa sunog. Kapag nakakita sila ng taong nangangailangan ng tulong, ito ay kanilang aalisin sa bahay na may sunog. Mayroon din silang mga gamot bilang paunang lunas sa mga nasugatan sa sunog. At dala-dala nila ang kanilang fire truck na kung saan dyan nanggagaling ang kanilang mga kagamitan para sa pagpuksa ng sunog. Iwasang paglaruan ang posporo, lighter, kandila, o kaya lutuan, o kung ano-anong mga bagay na nagdudulot ng apoy para magkasunog. Ano ang ating gagawin sa oras ng sunog? Maaari nating pag-aralang gamitin ang fire extinguisher para mapatay ang sunog, o di kaya naman kumuha tayo ng tubig o hose para lagyan natin o buhusan ng tubig ang apoy. O di kaya naman basahin natin ang kumot at ilagay sa isang bagay na naglalagablab para mamatay ang apoy nito. Kapag ikaw ay nasa loob ng bahay na nasusunog, kumuha ng panyo, basain ito at ilagay sa loob o ilagay sa ilong at bibig para hindi masinghot ang usok na galing sa apoy, lumuhod at gumapang palabas ng bahay. Kapag ikaw ay nakalabas na ng bahay at may parte ng iyong katawan na nasusunog, huminto, lumuhod, at umikot-ikot sa sahig hanggang sa mamatay ang apoy. Kapag ikaw naman ay napaso, hugasan ito, lagyan ng ointment na para sa paso, at bendahan ito o takpan. Ano ang gagawin mo?
Kung nakita mo ang batang naglalaro ng sunog o apoy, ano ang gagawin mo? Ano ang paunang lunas sa napasong kamay ni Kiko? Ano ang paunang lunas sa nasusunog na parte ng katawan ng bata? Makinig sa maikling kwento ni Kiray at ang apoy. Pinaalalahanan si Kiray ng kanyang inang, si Cora, na huwag lumapit sa apoy at baka mapaso o masunog ito. Hindi maiwasan ni Kiray na lapitan ang apoy at tignan ito. Sa kasamaang palad, dumampi ang damit niya sa apoy at nasunog ito. Ano ang maaaring gawin ni Kiray para mamatay ang sunog? Dumapa at gumulong-gulong para mamatay ang apoy sa damit. Ano ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa ating kwento? Lagyan ito ng numero mula 1 hanggang 4. Values integration, iwasang maglaro ng apoy upang makaiwas sa sunog.